lang sa kaalaman. Makakita kayo ng Katoliko na nagmumura, hindi yan mga Diyos, magpro-protestante ako. Makakita tayo ng isang Katolikong babaero, hindi ka mga Diyos, magpro-protestante ako. Na ang mentality, ang kaisipan ng mga ibang Katoliko dito, na kapag ikaw nagsimba, dapat banal ka. Pag ikaw nagsimba, dapat perpekto ka. Pero ang tanong, alam niyo ba ang aral ng ating simbahan pagdating sa ating pananampalataya? Sapat nga lang ba sa atin na lumuhod tayo ng ilang oras at papurihan ang Diyos kahit hindi natin alam bakit natin siya ginagawa? Alam ba natin pag sinabing indulgences? Pag sinabing indulgences, alam ba natin yung mga makukuha natin sa bawat sakripisyong binibigay natin sa Diyos? Meron ba tayong napapala dyan magbukod sa pagtanggap ng biyaya sa Kanya? Ano nga ba yung dahilan? Bakit natin to ginagawa? Hindi lang po dapat natin ginagawa ang isang bagay dahil sa nakasalanan. Hindi po dapat ginagawa lang natin to dahil sa minana natin sa ating mga magulang. Dapat alam po natin bakit mo siya ginagawa, bakit kailangan mo siyang gawin, at ano yung dahilan, at ano ang naiintindihan mo dun sa ginagawa nating pagdedebosyon. Tatlo po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang kasaysayan ng mga ribuntong ito, kailan ito nagsimula? Tayo ba? Ang mga apostol ba? May dala bang mga ribuntong ganito? Nung tinatatag ang ating simbahan, nagdala pa sila ng ribunto ni Maria? Sinabi pa nila ng mga alagad ni Pedro, "Oy! Ribunto ni Maria, eto yan." Meron ba? Pag-uusapan natin yan. Pangalawa, gumagamit po tayong lahat ng banal na kasulatan. Tama po ba? Yung mga mahihilig magbasa ng Bible. Pero natanong niyo ba sa sarili niyo, paano to nabuo? Sinong bumuo? Paano to nagkaroon ng verse, kapitulo, versikulo? Paano to bakit to tinawag na Biblia? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang aklat na mabubuo ay tatawaging Biblia? Sino ang nagsabi sa 12 alagad, maging si Kristo, na ang mabubuong aklat ay tatawaging Biblia? Anong taon to nabuo? Bakit kailangan itong buuin? Sino ang bumuo? Kapag tayo po ay gagamit ng isang aklat, batayan sa ating pananampalataya, dapat alam natin ang kasaysayan. Hindi lang tayo basta gagamit ng aklat dahil sa gusto nating basahin. Ang tanong, ito po bang binabasa nyo? Alam nyo kung paano nabuo? Ilang buhay ang namatay para nang mabuo itong aklat na to na binabaliwala ng ibang mga Katoliko dito. Maraming mga banal, mga santo ang pinatay dahil sa aklat na to, na hindi binibigyan ng pagpapahalaga ng ibang mga Katoliko. At ang panghuli, ang ating pag-uusapan, ang tinatawag na true church. Pag sinabing true church, ano nga ba ang tatag ni Kristo? Jehovah's Witness, Iglesia ni Cristo, Born Again Christians, MCGI. Sa dami ng Protestant na sumisibol dito sa ating bansa, ano nga ba ang Iglesyang tatag ni Kristo? May mababasa ba kayong Katoliko sa Biblia? Bakit kayo naniniwala that the Catholic Church ay tatag ni Christ? May Catholic Church ba dito? Sa mga nagbabasa po ng Bible, may nabasa po ba kayo na ang tatag ni Kristo ay Katolikong simbahan? Wala. Pero bakit nga ba Katoliko ang tatag ni Christ? Pag-uusapan po natin yan. Yang tatlong bagay na yan, ang pinakamahalaga para mas lalo nating maintindihan ang pananampalataya natin. At hindi po ako papayag na matatapos tong pagtuturong to, na uuwi kayo nang hindi nyo naiintindihan ang pagiging Katoliko nyo. Napakahalaga po, lalo na sa mga kabataang bagong sibol, na nag-iiba na ang henerasyon ngayon, na magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating simbahan. Hindi lang sa kung paano tayo nagdadasal, hindi lang sa kung paano tayo dumadalo ng banal na misa, kundi kung paano mo isasabuhay ang pagiging Katoliko mo. So, dumating man sila o hindi, sisimulan po natin ang pagtuturo sa pamumuna po ng Tito ko. Tito Ral, kayo na po ang mic po dito. Salamat. Sambahin natin yung hindi
hindi kayang gawin ng tao, yung Diyos na hindi nakikita. Nakukuha niyo po ba ako? Sige po, yung mga magtatanong dyan. Okay. Ngayon, yung nagsasabi, kanina, makinig kayong maigi, Biblia to luluhod ako sa harapan mo, San Miguel Arcangel, bilang pagpapakita ng pagsamba. Sinasamba kita, San Miguel Arcangel. Yung mga nagsabi dyan, bibigyan ko kayo ng talata. Sabi dito, Pahayag 19 verse 10, magkausap ang tao at ang anghel. Literal. Okay. Ang sabi rito, Pahayag 19 verse 10, lumuhod ako sa paanan niya. Lumuhod ako sa paanan niya. Anghel to niluhudan niya. Anghel mismo. Upang sumamba sa kanya. Pero sinabi niya sa akin, Huwag mo kong sambahin, sapagkat alipin din ako ng Diyos. Tulad mo at ng mga kapatid mo nagpapahayag ng katotohanan, itinuro ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo. Ang pahayag yan na lakda ni Apostol Juan. At ayon sa kanyang pagkakasulat, nung meron siyang nakitang anghel, lumuhod siya. Siyempre, bilang tao, maa-amaze kayo ang anghel. Pero sa sobrang pagmamahal ni San Juan, sa ating Panginoon, ultimo yung nilikha ng Panginoon na mga anghel, sinamba niya. Pero anong sabi ng anghel? Huwag mo akong sambahin. Katulad mo, alipin lang ako ng Diyos dahil ginawa lang niya ako kagaya mo. Ang dapat mong sambahin ay ang Diyos. Ano ginawa ni San Juan? Lumuhod sa kanyang paanan. Sinasamba kita. Nagalit yung anghel. Kinagalak ba ng anghel na, sige, sambahin mo ko. Hindi. Anong sabi niya? Huwag mo akong sambahin. Hindi ako Diyos. Katulad mo, alipin lang ako ng Diyos. Ang tanging dapat sambahin nyo, ang Diyos lang mismo. Bakit natin kailangan sumamba sa isang arkanghel kung mismong si Apostol Juan ay pinagsabihan ng anghel, huwag mo kong sambahin, hindi ako Diyos. Sino po ba ang masusunod? Yung sarili nating opinyon at pananaw o yung mismong sinasabi ng banal na kasulatan? Ikalawa, Pahayag 19 verse 10. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan. Nagpatira pa. Ano yung nagpatira pa? Malalim na Tagalog, dumi pa. Ganun ang paraan ng pagdadasal noon, dumidi pa. Nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Sino yung tinutukoy dito? Anghel. Yung nakita niya yung anghel, dumi pa siya, sinabi niya, sinasamba kita. Ngunit sinabi niya sa akin, sabi daw ng anghel kay Juan, wag ako may alipin din tulad mo, tulad ng ibang mga mananampalatayang nagpatotoo tungkol kay Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang katotohanang ipinahayag ni Jesus ay siyang diwa ng lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Nakita ni Juan ang isang anghel na nagniningning sa kanyang harapan. Siya'y nagpatira pa at sinabi, sinasamba kita. Pero anong sabi ng anghel? Wag. Hindi ako Diyos. Ang pinagkaiba lang ng anghel at arkanghel sa ating mga tao, tayo ay may pisikal na katawan. May laman, nabubulok, at namamatay. Samantalang ang mga anghel, wala silang laman. Sila ay ginawa bilang mga espiritu. Pero ang anghel at tayong mga tao, pare-pareho tayong naglilingkod sa Diyos.
hindi natin dapat bibigyan ng pantay na pagtingin pagdating sa anghel, arkanghel at sa Diyos. Ang Diyos ang dumalang ng lahat ng bagay. Siya ang dumalang sa arkanghel, sa anghel, sa mahal na ina. Siya rin ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kaya nararapat lang na kapag tayo ay magsasalita na sinasamba kita sa Diyos ka. At kung magkakaroon man tayo ng pagkakataon makita ang arkanghel na ito na siyang naging dahilan kung bakit dumadami at mas lalong lumalalim ang mga Katolikong ipinagtatanggol ng ating simbahan, dapat natin silang parangalan. Katulad ni Dr. Jose Rizal, kung paano niyang ibinuwis ang kanyang buhay, nag-aalay tayo ng bulaklak, naglalagay tayo ng kandila sa tuwing Jose Rizal's Day. Yun ba ay pagpapakita ng pagsamba? Hindi. Yon ay pagpapakita ng pasasalamat na dahil kay Jose Rizal kung bakit ang Pilipinas ay naging malayang bansa. Okay. Naiintindihan niyo po Ito. Genesis 41. Verse 43, sa nagsasabi nito na ang pagluhod ay pagsamba. Bible ulit. Pinagamit ni Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at pinigyan siya ng tangnod pandangal na una sa kanya at sumigaw, "Lumuhod kayo!" Sa gayoy, pinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Ngayon, kung ang pagluhod ninyo ay pagpapakita ng pagsamba, noong si Jose, siya ay paparangalan bilang maging isang hari ng Ehipto. Sinabi sa kanya na doon sa bayan na yon, lahat kayo lumuhod sapagkat parating na ang ating magiging hari. Sinapa ba nila yung hari kasi lumuhod? Kapag ba tayo lumuluhod, halimbawa, ang nanay mo may ginawa kang kasalanan, pinalumuhod ka sa munggo, sinasamba mo ba yung nanay mo dahil lang sa lumuhod ka? Maraming definisyon ang pinapakita ng pagluhod. Merong pagluhod na pagpapakita ng pagdidisiplina. Yan ang makalumang pagdidisiplina ng mga magulang noon sa munggo, sa asin. May klase rin ng pagluhod na pagpapakita ng paggalang. Hindi ba't kapag tayo nakakakita ng hari, lumuluhod ang kanyang mga dupe para putungan ng kanyang kamay. Maging ang pagtatalaga ng mga obispo at kaparian. Pinuputungan ng kamay, nakaluhod sila. Sinasamba ba? Hindi. Huwag po natin lalagyan ng misinterpretations ang bawat pagluhod. Kay Mama Mary, kay Lord Jesus, o sa lahat man ng mga ribultong ito, pag tayo ay lumuluhod, tayo ay nagbibigay galang. Dahil ang kanilang mga ginawa, pagdating sa ating pananampalataya, ay hindi kahit sino mang pwedeng pantayan ng kahit na sino sa atin. At marapat lang, nabigyan natin sila ng mataas na pagrespeto sa pamamagitan ng pagluhod. Okay. Awit 5:7, ang pinakamahalaga. Awit 5:7, ngunit dahil sa iyong dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan, ika'y sasambahin ko sa templo mong banal, luluhod ako, tanda ng aking paggalang. Pag tayo ay nasa loob ng templo niyang banal, tayong lahat ay luluhod, tanda ng ating paggalang, dahil ang mga sagradong imahen na nakikita natin ay nararapat lamang bigyan ng kaukulang mataas na pagpaparangal at pagrespeto dahil ang kanilang mga nagawa pagdating sa ating pananampalataya ay hindi matatawaran ng sino man sa atin na nandito ngayon. No? So, may mga katanungan pa po ba kayo para maputol na natin ito at tatanong na po tayo sa segment? Wala na po. Okay po, once again ako po sa Rio at dito na po ang aking kapatid na si Tito Ralph. Maraming salamat po.
Okay. Thank you sa Brother Sandrio. Ato lang binisayon kay ako na nasabot ko sa gara nato diri Bisaya man. Malaki ang kahalagahan ng mga sacred images na to dahil kung araw-araw nating makikita ang mga banal na larawan sa pang-araw-araw nating pamumuhay, araw-araw nating maiisip ang Diyos. At pag araw-araw nating maiisip ang Diyos, araw-araw natin siyang mararamdaman. At pag araw-araw natin siyang mararamdaman, magiging isa tunay na Kristiyano ka. Ang mga ribultong ito ay pinagbuwisan ng buhay ng libo-libong Kristiyanong Katoliko. Hindi lang po yan basta ganyan. Ang dami pong pinatay dahil sa mga sacred images na to, kung alam nyo na. Kung aaralin natin ang 1st century based sa Catholic history, marami po ang nagbuwis ng buhay para po sa mga sacred images na ito. Ngayon, pupunta tayo sa Bible base. Sanrio, puro ka history, Bible tayo. Ang gagaling ng mga protestante, saan mababasa? Pero sinong bumuo? Ang gagaling ng mga protestante, hoy, mali kayong Katoliko, dito yan mababasa. Ang tanong, sinong bumuo? Dapat alam natin lumaban. Hindi lang tayo titingin at nakanganga at tanggap ng mga aral at maniniwala na hindi nyo rin naman pala inaral. Hindi kayo ang tunay, peke kayo. Ayon sa aklat ng ganito, sinong sumulat, kailan simulat, saan sinulat, anong taon na buo ang sinasabi nilang kasulatan. Mamaya natin pag-uusapan yan. Dito tayo sa Bible base. Okay. Merong madalas na ginagamit ang mga protestante sa ating mga Katoliko para iligaw ang bawat isa sa atin. Para paratangan ng ating mga sacred images na yan ay mga Diyos-Diyosan. Maglalatag tayo ng Old Testament o tinatawag nating lumang tipan na kung saan ito ang ginagamit ng mga protestante. Exodus 20 verse 4. Huwag kang gagawa, I repeat, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Pinag-uutos ng Diyos, huwag kang gagawa ng imahe nasa itaas, nasa lupa, o nasa tubig. Paano to? Bilang tayo ay mga Katoliko, pinag-uutos ng Diyos, huwag kang gagawa ng ribulto. Ano to? Halimbawa, isa akong protestante. Sa mga nandito, tatanungin ko kayo, kung meron kayong idea. Ang sabi ng Diyos, Exodus 20 verse 4, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Paano po ito? Lumalabag ba tayo? Huwag kang gagawa ng image, huwag gagawa ng ribulto. Paano to? O, di ba? Paano po pala kung magaling akong protestante? Ay, naku, lahat kayo talaga, protestante na. Okay. Ang sabi dito, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Sinasamba niyo ba? Sino po ang sumasamba dito? Kayong lahat sumasamba po kayo dito? Okay. Meron po bang tinuturo ang ating simbahan na dapat sumamba tayo sa ribulto? Ano po ang tawag sa mga sumasamba sa ribulto? Uulitin ko ulit yung tanong. Sinasabi ko sa inyo, mga kapanalig kong Katoliko. Okay, I repeat the question. Sino pong sumasamba dito?
Kayong lahat. Ano po itong hawak ko? Ribulto, tama po? So tatanungin ko kayo, sumasamba kayo sa ribulto? I repeat the question. Ang sabi nyo, sumasamba kayo dito. The question is, sumasamba ba kayo sa ribulto? Oo o hindi? Okay. Sumasamba kayo sa ribulto, ha? Okay, bibigyan ko kayo ng isang katanungan. Ang Diyos nyo ba ay isang ribulto? Bakit nyo sinasamba? Ulitin ko yung tanong para mas malinaw. Sinasamba nyo ba to? Oo o hindi? Okay, o ano to? Ribulto. Kayo ha, pinapagod nyo ako ha. Okay, ribulto. Tatanungin ko kayo. Sumasamba ba kayo sa ribulto o hindi? Oo. Ang Diyos nyo ba ribulto? O ang gulo-gulo nyo, hindi pala ribulto Diyos nyo pero sumasamba kayo sa ribulto? Ay, ano ba talaga? Okay. Lilinawin natin yan. Hindi po tayo pwedeng sumamba dito. Makinig kayong maigi. Hindi po tayo pwedeng sumamba dito. Wala po itong kapangyarihan para pagirinig kayo. Wala itong kapangyarihan para pakainin kayo. Bakit? Bato yan. Bakit kayo sasamba sa bato? Ang ating Panginoon ay Espiritu. God is Spirit. That's why may Holy Spirit. Jesus Christ. Diba? When He died on the cross, umakyat sa langit, kaluluwa pati katawan, ascension. God the Father is Spirit. Even the angels, they are Spirit. Rebulto ba sila? I repeat, rebulto ba sila? Rebulto ba ang Diyos natin? Eh bakit kayo sumasamba dito? O bakit nga po tayo sasampa sa bato? Ang tawag po sa ating ginagawa, pag nakakakita tayo ng ribulto, pagpaparangal. Alam niyo po ba yung pagpaparangal sa Ingles? Veneration. Ang ating pagsamba ay binibigay lang natin yon para sa Diyos. Because God is Spirit. Kapag nakakita tayo ng ganyan, hindi yan pwedeng sambahin. Pag sinamba nyo yan, mga pagano kayo. Gusto nyo ba tawagin kayong pagano? Tayo ay nagbibigay ng pagpaparangal o pagpapasalamat sa nire-representa nila. Bakit ba ito nakapako sa krus? Kasi si Christ, kung wala pang ribulto ang simbahang Katolika, ganito ang nangyari. At dahil ganyan ang nangyari sa iyo, Kristo, maraming salamat dahil ako'y iniligtas mo. Thank you po. Tayo ay tumitingin sa mga sagradong larawan, hindi po ito para sambahin. Wala pong magagawa yan kahit tumambling tayo dito. Bakit? Bato yan. Kung sasambahin nyo ang ribulto, pag nagpunta kayo doon sa Santo Niño, doon sa katedral, ang dami nyo namang Diyos. Ilan ang Santo Niño na ribulto? Ang dami nyong Diyos na Santo Niño talaga kung may 1,000,000 yan. 1,000,000 ba Diyos nyo? So kung ito ay sinasamba nyo, isang Diyos. Sinasamba nyo yan, 2 Diyos. Sinasamba nyo to, 3 Diyos, isama pa natin si Mama Mary, 4. Eh yung mga Santo Niño pa, na pinoprosesyon at dinadala sa sinulog, ilang santo, ang dami yung Diyos, alleluia talaga. Nakukuha nyo yung logic? Nakukuha nyo yung punto? Ang mga sagradong larawang ito, yan ay pagre-representa ng ating pananampalataya. Hindi yan pwedeng maging Diyos. Hindi ito pwedeng maging Diyos. Wala yang magagawa. Paano pag nabasag yan? Ay, nabasag ang Diyos. Paano kung binenta ko to? Ay, binenta ko ang Diyos.
Kasi Diyos ko to eh. So, ibig sabihin, pag ikaw umalis at hindi mo to dala, hindi mo kasama ang Diyos. Bakit? Kasi Diyos siya. Papaano sa panahon ng mga alagad na hindi gumagamit ng ribulto? Sino sa mga apostol na magpapatunay sa inyo na may lumuhod sa ribulto at sabi, Kristo, Kristo, Diyos kita? Wala! How can you say? Paano nyo masasabi na Diyos ang ribultong ito kung sa panahon ng mga alagad wala pang ribulto? May ribulto na ba sa panahon ng mga apostol? May ganyan na ba? Talaga ba? Wala. Eh bakit sabi nyo, Diyos nyo to? Ano ba yung Diyos? Yung ribulto o yung nire-representa? O, nire-represent. Magkaiba na sasabihin yung Diyos nyo to, magkaiba na sasabihin mong Diyos ko ang nire-representa nito. Nakikita nyo yung pagkakaiba, mga Katoliko? Kapag sinabi yung Diyos nyo to, yung bato mismo, sinasamba nyo. Aba, mga Chinese ata tong mga to, sumasamba din kay Buddha. Pero kung sasabihin nyo na yung nire-representa ng krus na to, yun ang aking Diyos, yun ang tama. Tama po? Nakukuha nyo? Halimbawa, San Miguel Arcangel. Sinasamba nyo ba yan? Sinasamba nyo? Sumasamba tayo sa Arcangel. Saan nyo sinasamba si Arcangel? Sa pagiging Diyos? Ulitin ko yung tanong. Saan nyo sinasamba si Arcangel? Sa pagiging Diyos ba? Sabi nyo, sinasamba nyo, huwag kayong magsisinungaling sa akin. Okay. So, saan nyo to sinasamba? Sa pagiging Diyos? Oh, okay. Kung hindi nyo sinasamba si San Miguel Arcangel sa pagiging Diyos, eh bakit sabi nyo sinasamba nyo? Bakit nga ba, San Rio, walang pangalang Katoliko sa Bible? Bakit? Dahil alam ni Kristo na kapag nagbanggit siya ng pangalan, maraming mga tao ang gagamit ng pangalang yon para pagkakitaan. At isang malaking pagpapatunay na si Kibuloy, MCGI, hindi ba? Abuloy, Lagak, ginagamit ang simbahan para maging mayaman. At alam ni Christ yun. Ngayon, kung wala palang pangalan at wala palang ribulto during that time, eh bakit tayo nagkaroon? Para saan? Anong gamit? Anong dahilan? Dapat alam po natin ito. Hindi lang po tayo basta titingin sa Miguel Arcangel, protektahan mo ko. Pero ang tanong, bakit ka may ribulto? Dapat nagtatanong tayo sa mga nakikita natin. Hindi lang tayo dapat nagpapadala sa emosyon. Dapat mataas ang ating intelektual kung paano natin pagmamasdan yung mga ginagamit natin na pagdedebosyon sa loob ng ating simbahan. Okay. First century, unang siglo, sa lugar ng Antioch, na which is ngayon ay Turkey na tinatawag, diyan po tayo nagkaroon ng kauna-unahang rebulto. Yan ay si San Jose. Sa panahon ng mga ng first century, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng ganito. Pinapatay ang mga Kristiyano ng mga pagano. Ang umiiral na relihiyon noon ay Judaism at pagano. Pag sinabing pagano, ito yung mga mababasa sa Bible. Baal, Beelzebub, Molech, mga Diyos-Diyosan. Diba? Kapag hindi ka sumamba sa mga Diyos-Diyosang ito, ipapakain ka sa leon, ipapako ka sa krus, susunugin ka ng buhay. Ang kuko mo, paa at kamay, unti-unting tatanggalin hanggat hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ganon ang pinagdaanan ng mga Kristiyanong Katoliko, na kapag hindi mo to sinamba, papatayin kita. Kaya ang mga Katoliko noon,
Kristiyano Katoliko, nagtatago sila sa mga kuweba. At hindi tayo nagsimula sa ganito. Saan tayo nagsimula? Sa pagpipinta. Ang mga sinaunang Kristiyano o sinaunang Katoliko natin, tayo ay mayaman sa kultura pagdating sa pagpipinta o sa tinatawag nating sining. Inilarawan ng ating mga alagad sa kanilang mga naging disipulo na ito ang itsura ni Maria. Ito ang itsura ni Christ, nakita ko siya. Inilarawan niya sa iba't ibang katakomba na tinatawag. Pag sinabing katakomba, kuweba kung saan nagtago ang ating mga alagad, ang ating mga sinaunang Kristiyano. Dumating ang ikalawang siglo, tinatawag nating 2nd century. 2nd century, ito ay sa panahon at taon ng pamumuno ni Emperor Constantine. Ito ay napapanahon ngayong Flores de Mayo, Santa Cruzan. Si Emperor Constantine, ang kanyang ina ay si Reyna Elena. Yan, no? Anong ginawa ni Reyna Elena? Bakit siya yung isa sa malaking importanteng karakter sa Santa Cruzan? Bakit siya? Bakit si Reyna Elena ay may Reyna Emperatriz pa? Bakit siya? Dahil kay Reyna Elena kung bakit nasa atin ang krus ni Kristo. Siya ang nagputos sa panahon ng mga pagano na hindi pa naniniwala ang anak niyang si Constantine na si Kristo ay Diyos. Siya ang nagpahanap. Hanapin niyo ang krus ni Kristo. Sila ay pumunta sa bundok ng Golgota kasama ang libo-libong hukbo para hukayin at hanapin ang krus ni Kristo. At may 3 krus na nakita. Paano nga naman natin malalaman kung saan ang krus ni Kristo doon? 3, tandaan nyo, nung pinako si Kristo, may 2 magnanakaw. So para malaman kung nasan ba itong krus ni Kristo, nasan ba itong krus ni Kristo na to? Meron siyang isang katiwala o isang alalay, alipin na tinatawag. Itong si Reyna Elena, Reyna to. Patuloy ang kanyang pagdurugo at nasa bingit na siya ng kamatayan. Anong sabi ni Reyna Elena? Malalaman natin, alipin, kung nasa ng krus ni Kristo, kung hihiga ka sa isa sa 3 krus na yan. Pinahiga siya sa unang krus, walang nangyari. Sa ikalawang krus, wala pa rin nangyari. Pero sa ikatlong krus, gumaling yung alipin. At itong krus na to ay pinagpira-piraso. At isa sa naiwan dito, nakapirasong krus na ito, dahil hindi na siya buo sa tagal ba naman ng panahon, 2nd century, 33 AD si Christ crucified. Ito ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa ating simbahan, sa kanyang anak at sa pamilya ni Santa Elena. Etong si Constantine, malaki yung daw. Pagano sino ba yung Kristo nyo? Tao? Bakit ko sasambahin yan? Si Constantine, iba ang Diyos na kinikilala. Mahirap sa atin yun, di ba? Na Katoliko ka, magmumuslim ka, maniniwala ka ba agad kay Allah? Hindi. Katoliko ka, maniniwala ka ba agad kapag ikaw naging iglesia ni Kristo? Yan ang tatag ni Christ. Hindi. Bakit? Dahil yon ang ugat at yon ang kinamulatan mo, paniniwala. So, nagsabi si Constantine, totoo ba to? O sige, uso gera. Pag nanalo ako sa gera, kung totoo tong krus na to, sasampalataya ako sa'yo. At maraming pagkakataon na ang Panginoong Jesus ay nagpakita sa pangitain ni Emperor Constantine na isa sa naging dahilan kung bakit siya naging emperador ng mga Kristiyano. Kauna-unahang emperor na naging Kristiyano, ang anak ni Reyna Elena. Okay. Bakit ko to gustong talakayin sa inyo? Ang pagbubukas ng mga ribultong ito ay nagsimula 2nd century sa panahon ni Emperador Constantine. Tayo ay hindi nagsimula sa ribulto. Tayo ay hindi nagsimula sa pagpipinta. Tayo ay nagsimula sa pananalangin ng taimtim, pagdarasal ng mag-isa na nakakulong sa loob ng isang sining. Kaya nga diba sabi sa Bible, kung ikaw ay magdarasal, ipinid mo ang pintana, ipinid mo ang pintuan hanggat maaari huwag mong ipaalam. Ganon ang proseso ng pagdarasal ngayon, hindi sa mga ganito. Pero bakit tayo nagkaroon ng ganito? Para Santo San Rio,
nyo, nandito ba ang Diyos? Ay, nakapako ang Diyos natin. Ganon po ba? Hindi. 2nd century, nang tinanggap ni Emperor Constantine ang pagiging Kristiyano, siya ang nagbukas ng pinto sa ating simbahan para magkaroon ng ribulto. Pinapatay kasi tayo ng mga pagano. Ang tingin ng mga pagano sa atin, mga satanista. Siyempre, bagong sibol tayo eh. Hindi naman tayo yung tipong bagamat tayo ay lumang relihiyon, may mga nauna sa atin. At yung mga nauna sa atin, sila yung pumapatay sa atin. So sa pamamagitan ni Emperor Constantine, lahat ng mga pinatay ng mga sinaunang Kristiyano, pinag-utos niya sa simbahang Katolika na nandiyan sa Roma. Lahat ng mga pinatay na yan, gawan nyo ng monumento, ipagpatayo ng ribulto, karapat-dapat silang parangalan. Dahil sa kabayanihan at pagbubuwis ng buhay na ibinigay nila sa kanilang pananampalataya para sa ating simbahan, dapat lang natin silang bigyan ng pagpaparangal. Kung paanong si God Jose Rizal, ang bayani ng ating Pilipinas, ay binibigyan natin ng pagpaparangal dahil sa demokrasyang ating tinanggap. Ano pa ang mga santo at mga banal na pinugutan ng ulo, sinunog ng buhay, pinana, sinibat. Hindi ba't ganyan ang pinagdaanan ng ating mga santo? May masama ba kung paparangalan natin sila sa pamamagitan ng paggawa ng mga lineages? Wala. Now, 2nd century, nung kumalat ang mga ganito, ito ang dahilan kung bakit naging Kristiyanong bansa ang buong mundo. Ang buong mundo noon ay hindi Kristiyanong bansa, tayo ay mga pagano. Ang bawat bansa noon na umiiral ay sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Sila ay may mga sinasamba ng mga ribultong nakikita ng ating mga mata na hindi naman natin alam kung saan sila nagmula. Pero dahil sa mga ribultong ito ang naging dahilan bakit nawala ang mga pagano sa papanong paraan. Sa pamamagitan ng anak ni Reyna Elena na si Constantine. Dahil siya ang emperor at makapangyarihang emperor sa bayan ng Roma, ang sabi ni emperor, lahat ng mga paganong ribulto, basagin. Ang susuway sa utos ko, papatayin. Ay, natakot syempre yung mga pagano. Ikaw ba naman, susuway ka ba sa emperor? Kasi debating kang patiwarik sa maraming tao. Natakot. Ngayon, sa panahon na yon, nung binabago na ang mga ribulto ng pagpapagano para palitan ng ganito, ito ay ginamit hindi po